Hello, 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 hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon, siyempre, nandito tayo pa rin sa pabahay ng gobyerno dahil ito yung content natin sa ating YouTube channel. Ngayon, nandito tayo sa may balay, kung tawagin na pabahay ng gobyerno. Dito pa rin siyempre sa Naik. At mag-update lang ako sa inyo kasi kung ano yung mga development na ginagawa dito sa pabahay ng gobyerno. Like ito, nakakatuwa kasi nagtatayo na sila ng court dito. Ayan makikita nyo. Ayan na yung court. Konti na lang matatapos na at yun naman siyempre yung school na ginagawa din. Makikita ninyo. So, siyempre para sa akin napakaganda nito para sa mga kabataan, residente dito sa pabahay ng gobyerno dito sa may Malainin Bago. Kasi nga, siyempre magkakaroon na sila ng laruan. Pangalawa, exercise. Pangatlo, malalayo pa sa tawag dito, masamang ehemplo yung mga kabataan, no, na residente dito sa pabahay ng gobyerno. At dito naman yung sa gutter na to. So since na para sa halaman to ginagawa ng mga residente dito, tinataniman nila ng ayong katulad yung tanlad Tanlad yung tinatanim nila. So yung iba pang gulay na pwede nilang maani pagdating ng oras. So ayan ganito kalaki. Yung ginagawang basketball court. At ang galing gawa ng makikita nyo, merong stage din. So sa lahat ng function, no, sa mga event po pwedeng magamit itong court na ginagawa dito sa pabahay ng gobyerno. Tapos meron pang CR na sa likod. No, may CR din. Di ko alam kung CR to. Sergo, tingin ko CR. Ayan Oo nga Tingin ko CR ito. Ayan. Kita nyo may CR, may dalawang pinto. Ano ko nito, CR. No, para pag kami mga event, hindi mo na kailangan mag-ano pa, tumakbo kung saan ka pwedeng sumiyar o sa gilid-gilid. Ito meron talaga na maayos na palikuran pa. Tapos ayun naman yung tawag dito, multi-purpose hall. At the same time dito sa gilid na yan, gagawaan din yan ng isa pang school, tatayuan pa. So ang galing, di ba? Nakakatuwa dahil ganito yung mga development na ginagawa ng gobyerno sa mga pabahay sa mga pabahay. So yun. At makikita nyo rin yung mga ginagawa na rin ng mga residente sa pabahay ng gobyerno na ina-award sa kanila. So, ikutin natin yung paligid nito. So paikot lang niya, kikita nyo magkakatabi, yun yung basketball court, kakabila na yun, tapos ito yung multi-purpose hall. Ginagamit na ito, functional na itong building na to para sa mga residente dito. Hindi lang sa mga residente dito, so sa lahat na ng mga nakatira rito. At siyempre ito yung dalawang building na school, from kinder to third year high school. Yung mga ina-accept pa lang dito kasi parang hindi ako nagkakamali, magti 3 years pa lang siyang nag-ooperate, no? Itong eskwelahan na to. Tapos itong lugar na to, since na hindi naman talaga siya nagagamit, ang balak ng pamunuan dito ay tatayuan pa rin isang eskwelahan dito. Kasi nga napakadami ng residente dito sa mga pabahay ng gobyerno. Usually, ako tinatawag ko na rin tong pabahay capital, itong bayan ng Naik, Cavite, kasi sa sobrang daming pinatayong pabahay ng gobyerno rito. So kung in terms sa populasyon lang, baka napakalaki na ng populasyon ng bayan ng Naik. Kasi nagmula sa iba't ibang lugar, bayan, sa Luzon, no? Papunta dito ayan, sa NCR to Calabarzon, napakaraming mga residenteng
na i-relocate na rito. So kung itong lugar na to gagawing eskwelahan, napakaganda pa din. So ayan lang yung court. Tapos ito yung multipurpose hall. Ito yung eskwelahan. Diba? Maganda yung nagiging development. Nakakatuwa kasi talagang pinagbubuti naman yung mga ganitong mga proyekto, no? Ganitong mga pabahay ng gobyerno. So talagang sadyang, kumbaga dahan-dahan lang yung pagsasaayos ng pabahay, paunti-unti pagdating ng araw, magiging maganda na talaga yung lugar. So, dito yung pinaka main entrance ng pabahay at ayan, napakalapit lang dito nung sa entrance. Sa may makikita nyo itong basketball court na to, ah yung gate na merong malaking orasan, no? Pagpasok nyo lang, so mga ilang metro lang, matatanaw nyo na to, pati itong eskwelahan na to. Shout out kay Kuya. Makikita nyo na yung school na yan, tapos itong basketball court. So, mga ilang metro lang magmula sa gate, no? Kaya napakaganda. Ako natutuwa talaga. Ayan, no? Kung gaano kalaki yan, no? Diba? So, ganyan sa Kalapad. At tuloy-tuloy pa rin yung mga empleyado na gumagawa nitong court na to, mga ilang araw na lang, o ilang linggo na lang yan, magkakaroon na ng bubong yan. Dahil nga parang mid to order, no? Paglalagay na ng yero niyan. So sa ngayon, siguro hinintay na lang nila matapos yun. At pagka nagawa na yun, salpak na lang ng salpak yan. Kikita natin mga empleyado rin, tuloy-tuloy talaga yung trabaho nila kahit linggo. So parang gusto na rin nilang matapos para na sa ganun. Meron nang mapapaglaruan yung mga residente na nalipat dito. So dito sa lugar na to, sa pabahay nito dito sa Balay, yung gate na merong malaking orasan, ito yung tinatawag na pabahay. Ito yung isa sa pinakamalaking pabahay dito sa Naik, Cavite. So siguro ko mga 7,000, no? Estimated ko na bahay yung nakatayo rito. Ayan. Ganyan sa kaganda para sa akin. So nakakatuwa dahil pagka gusto mag-basketball dito, punta ka lang dito, pagpapawis, so may exercise ka na. Nalayo pa sa kapamakan o tawag dito, masamang bisyo yung mga kabataan. At the same time, syempre, yung mga residente na rin, kahit na yung mga adult na mga tawag dito, mga tatay na, kasi magkakaroon. At the same time, yung mga event, so pwede na rin magawa rito. Diba? Umulan o umaraw, pwede ka makapag-function rito. Okay, so ayun lang yung update natin dito sa pabahay ng gobyerno. At para sa akin, napakalaking development ito. Napakaganda. So maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe, sa mga nanonood. Maraming salamat po sa inyo. Shout out po sa Team Ruel Lipat. Thank you po sa inyo. So ito yung entrance, no, makikita nyo itong entrance, itong gate na to, papunta dito sa Balay, sa pabahay ng gobyerno. At pagpasok nyo lang, so mga ilang lakad lang, makikita nyo na yung basketball court. So pagka nakita nyo na dito sa may Malainin Bago, itong ganitong tsura ng gate, ayun na, makikita nyo na yung basketball court tsaka yung school, no? So kung mga na-relocate din kayo dito sa pabahay na to, kung malapit kayo dito, pwede nyo ipa-enroll yung mga magiging, yung anak po ninyo. From kinder to third year high school pa lang, yung ina-accept nila sa eskwelahan dito. So sana hopefully sa susunod, meron na rin fourth year at magkaroon na rin ng senior. Okay, so ayun.